Regular lang ang aming Thursday today. Simpleng linis lang yung dalawa. Ako naman sa kusina, wala nang magawa. Kaya yung cellophane, inayos ko na siya, tinupi ko na siya. Parang sambusa na. Yung alaga ko tuwang-tuwa niyan pag nakita yung ginagawa ko na ganyan. Nakikisali din naman siya kaya makita mo yung ibang tupi dyan malalaki. Kami lang ng bunso yung nag-lunch. Gumawa lang kami ng Indomie sa kanya. Siya naman ang gagawa. Inaalalayan ko lang kasi baka mapaso. Tapos ako, nagluto na rin ako ng Indomie. Nilagyan ko ng itlog. Ganun. Tapos kinagabihan, ayan, alas 7, ito na naman. Yung isang kasama ko gumawa ng gawa. Tapos yung isa naglinis. Pero buong araw na yun sila naglinis. Nagprito ako ng krupik. Pinag-uusapan nga namin kasi yung isa kanina nakabasag siya ng mga upuan. Alam mo yung upuan dito may mga salamin. Nakabasag siya. Ayaw niyang lumabas ng kwarto, tinawag pa ako. Kaya sinabi ko na nakabasag siya. Sabi ko sa kanya, okay lang yan, magsabi. Yung isang kasama pala namin nandoon sa kusina, nagpiprito siya ng mga talong. Katulad ng mga ginagawa ko, kaso lang ihalo yun sa macaroni. Kumbaga, veggies macaroni yung ngayon, ang dinner. Prito ng talong, kalabasa, at saka yung kalabasa. Kusa kung tawagin dito. Dahil maaga-aga pa naman, kaya ganyan. Tambay ka muna, 1, 2, 3 oras. Tambay-tambay na ganyan. Solve na. Para mamaya na naman. Yala-yala na naman. Sige na, ganun yun. Ito nga, nagkukwento-kwentuhan kami. Yung isa kasi gusto nang sumuko, gusto nang umuwi. Katulad ng laging sinasabi ko dito sa abroad, hindi talaga madali. Lalo na pag hindi mo inaagad yung trabaho, yung maghihintay ka ng utusan ka. Nako, ganun. Kaya lagi kong sinasabi dito, pagising, magligo agad. Kaya minsan tinuturuan ko sila ng mga teknik habang pinaglilinis sila doon. Ay guys, may sasabihin pala ako dito kasi sa mansion namin, napakaraming kwarto, mga 24 kwarto. Tapos bawat kwarto nun may CR pero hindi naman yun araw-araw ginagamit. Kaya ganun. Pero araw-araw yun iikutin mo, titignan mo kasi para namang mga din tong mga kulingkong hindi maintindihan yung halos araw-araw lilibutin lahat ng mga CR pag umihi, ganito, ganyan. Kami nga rin, ganun din eh. Kung saan kaabutan ng ihi, doon ka ihi. Kahit hindi mo CR, ganun din. Ayan, alas 10 na dyan. Kumain na kami ng dinner. Yung kwentuhan namin naabot sa dinner. And macaroni lang naman yung tapos konting rice. Si madam ang nagluto ngayon kasi nandyan yung sister niya. Sister naman yung nagluto sa macaroni kaya ganun. Okay, tuloy tayo sa sa CR namin, sa mansion namin, ganun. 24 ka kwarto, 18 yung CR, yung kitchen ay 6. Yung iniikot-ikutan kong brown, pasadya talaga yun kasi nga yung pinayagan ako magluto-luto. Kinuha yung mga laman nun, pinalitan ng mga gas rinse at saka yung mga parang naging dirty kitchen siya. Kasi yung ibang mga kitchen ang tataas dati, kung sino talaga yung mga solid followers ko, pag nagluluto ako dati, di ba pumapatong ako ng upuan, nakaupo ako sa lamesa, yung sa tabi ng gas rinse, nakaupo ako doon sa lamesa, kaya ganun. Kaya pinasadyaan talaga ako ng kitchen na maliit lang, mababa lang, tama lang sa akin. Kaya yung brown na yun, minsan ipapakita ko sa inyo yung laman nun kung saan nilagay. Dati kasi puro mga aparador malalaki nakalagay doon nakalagay yung mga pang party na mga ginagamit nilang thermos, ang dami. Kaya ganun. At ito ngang mga to, pinanghihinaan na ng loob. Yung isa naman, itong isang Ethiopia, yan yung pansamantalang kapalit nung kasama ko. Kaya napapahinaan na ng loob, kaya laban lang. Ganun talaga, mga bata pa kasi sila, kaya hindi nila alam yung ako, parang gusto ko na nga rin dito tumira eh. Sabi ko nga kay madam, ampunin nyo na ako. Ay! Patay tayo dyan, grabe. Oo nga guys, ganun talaga. Kasi nga, lalo na tong mga itim, hindi sila masyado sa yung trabaho na marami, yung sunod-sunod ang utos, ayaw nila ng ganun. Kaya nga sabi ko sa kanila, habang wala kayong ginagawa, gawin nyo na yung mga pagpunas-punas lang ng lamesa, mga aparador. Kasi nga, may mga party, palilinisan talaga sa'yo yung buong bahay, lalo na pag ngayon,
ang lakas ng hangin, tapos may dalang alikabok, kailangan linisin mo talaga yun. Kahit mag-vacuum ka lang naman ng ilang kwarto, Diyos ko, yung kwarto nila dito guys, isang buong bahay na sa atin sa Pilipinas, yung payag lang. Diyos ko, kala mo lang, kaya mahirap, hindi madali talaga. Although mga dikuryente lahat, tapos naka-vacuum ka, ang sakit kaya sa katawan. Danas ko rin yan dati, kaso lang dati kasi maliliit pa yung mga anak nila kaya kaya ko pa. Ngayon hindi na pwede kasi Diyos ko yung mga ano palang damit pa lang sobrang ang lalaki na mga big sizes na talaga. Kaya may mga paraan para umabot ka ng dekada dito. Maging ano ka lang, masinop ka lang, maging kampante ka lang, maging relax ka lang kahit sa dami ng mga inuutos sa'yo. Kasi nga hindi naman tayo habang buhay dito sa abroad. Ganun lang. Kahit ako nga sa tagal ko na dito wala pa talaga akong naiipon kasi nga dati maliliit pa yung mga bata nag-aaral. Ngayon okay na sila, may trabaho na, may isa pa akong estudyante kaya ganun. Hanggang dito na lang. Thank you for watching guys. God bless.